Hello guys, good morning, isang magandang araw sa inyo lahat dyan. So welcome ulit guys, ito pa rin sa aking channel, NCMH Vlog. So guys, isang panibawang araw naman guys, dito tayo at meron tayong gagawin dito tungkol sa pag-planning pa rin. Magkakabit tayo ng isang deep well pump dito sa isang bahay. Ayun, makikita ninyo sa likuran, tabi natin itong pump. Ito yung water pump 1 horsepower guys na deep well. So ito yung nakabit natin dito. Meron ng water pump sila dito guys, kung maririnig mo, ito yung umandar niya. Kaya lang pabugso-bugso yung andar niya kasi shallow lang yung ginamit nila. Kasi nung una mataas pa yung level ng tubig. So sa ngayon kasi tag-init dito guys, bumaba yung level ng tubig, kaya yung shallow water pump ay nahihirapan ng umigop ng tubig. Kaya pabugso-bugso yung andar niya. So yun, decision yung may-ari na bumili ng deep well. So ito siya guys. So ito yung ano guys, deep well. So yun, dalawang butas dito. So ito yung malatandaan na isang deep well yung water pump, yung dalawang butas ito. So yung shallow, isa lang butas dito guys, 1 horsepower. So yung padala niyang ejector guys ay ito, packer type. So hindi pa nakakalam guys, ito yung packer type ejector ito. So ito yung kanyang gasket, makikita niyo dito. Ayan. So ito yung leader gasket guys. Ayan, dalawa. Ayan, kita niyo. Yan yung madaling masira guys. Ayan, kasi leader gasket lang. At ito yung kanyang mounting dito sa pump. Bali ganito po yung posisyon niya guys. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan siya dyan. So may dalawang butas din. Sa gitna nila mayroong gasket. So ito yung gasket, pero hindi natin gagamitin to guys dito kasi balon yung kukunan natin ng tubig. Kasi pag ganito yung setup guys, bibili naman tayo ng casing. Tapos yun nga dito ang yung diferensya, yung kapag nagka-trouble, pag bunot natin ng tubo, mahirap to guys, kasi kailangan mong putol-putulin yung tubo para mahila nyo, para makuha yung buong tubo yung nasa loob nito. Mayroon pang tubo dito guys. So yung gagamitin ng tubo dito guys, number 2 at saka number 1 na yun na dito. Pwede ring 1 and 1/4. Pero yun, sinabihan natin yung may-ari na twin pipe yung gagamitin natin. Kaya yun, bibili tayo ng twin pipe ejector guys. So ito po yung mga materials na gagamitin natin. Ayan, at saka dito may mga PVC lang yung gagamitin natin guys. Hindi naman masyadong malalim tong balon dito. So yun yung pump, kita niyo, bugso yung duct. At meron silang dalawang 1.5 horsepower dito. Hindi na gumagana kasi commander siya, pero hindi na makakahigop ng tubig kasi nga lumagpas na sa kaniyang maximum na 9 meters yung level ng tubig. Kasi guys, bumaba yung mga tubig dito sa amin guys, yung balon. Hindi na makapag higop yung mga shallow pump. Kaya yun yung nangyari dito ngayon, bumili ng deep well pump yung nangyari kasi nga sabi ko hindi na kaya niyang shallow water pump na humigop ng halagpas na sa 9 meters guys. May iba higop siya pero mahirapan, kunti lang yung mahihigop na tubig hanggang sa mawala siya guys.
So yun, magbili muna tayo ng Packer twin pipe ejector at pakikita ko po sa inyo ang kaibahan niya. So yun guys. So guys, pabili na po tayo ng twin pipe ejector. So ito po yun. So iba yung forma niya kaysa Packer type. So ito po yung Packer type. Ito yung Packer type kasama itong adapter sa pump. So bali ganyan po yung Packer type guys. Ito. Ayan. Bali ganyan po siya. So ito po yung papasok sa loob ng tubo. Pero ito guys, yung ano lang, dito lang yung tubo. Pero dalawang tubo yung ikakabit dito. Ayan, dalawang butas. So itong packet, lahat ito ipapasok sa tubo na number 2, yung casing niya. This is the holding casing. So yun yung kaibahan ng ano, Packer type at saka twin pipe ejector. So bali guys, itong Packer type guys, yung mag sisilyo lang ng tubig ay itong leader gasket nya. Ayan o, kapag ito ay nasira, ayan, yun, maglilik na siya. Hindi tulad nito guys, walang gasket to, walang kahit ano na nagsisilyo ng tubig kasi yung tubig dire-diretso yan dito, at yung nagpipigil lang ng tubig ay yung foot valve mismo. So itong Packer type may foot valve pa rin na ilalagay sa dulo, kaya doble yung ano ng Packer type guys. So hindi naman natin binibigyan lang natin ng kaibahan guys yung twin pipe at saka Packer type ejector. Kasi guys, sa komparasyon mas matibay ang twin pipe ejector kaysa Packer type ejector guys. Kasi nga itong Packer type ay yung leader gasket lang yung hold ng tubig, nagsisilyo sa between casing at saka sa inner pipe. Dahil kapag nasira to guys, maglilik at hindi na higop yung pump. So yun, ipupull out mo na naman para palitan itong gasket. Hindi katulad nito guys, na kapag na-install mo na ay hindi ka na kakabahan na masira kasi walang gasket to. Tiplon lang yung nagsiself ng tubig. Kaya ito yung ginagamit ko hanggat maaari na may option. Ito talaga ang gagamitin ko sa mga deep well. Pero kung walang option talaga, kung wala tayong hindi tayo makapagpili, so ito talaga tulad ng deep well, yung drilling na number 3 yung ginagamit na casing or number 2. So magpipilitan tayong gumamit nito guys. Kaya buti na lang rin mayroon ito kasi may magamit kapag ganun ang sitwasyon. Pero kung sa balon guys, ito talaga yung ginagamit at nire-require ko na gamitin itong twin pipe ejector. Kasi nga matibay na, mas madali pang ikabit at madali ring i-troubleshoot kung mayroong mga sira tulad ng foot valve guys. Kadalasang masisira sa ilalim ng tubig ay yung foot valve. Pero sa Packer type, dalawa itong foot valve, itong gasket niya at saka foot valve. So yun guys, yun yung
kaibahan ng factor type at saka twin pipe ejector. So yun, ang gagamitan natin ngayon ay itong twin pipe ejector. So yun, magsisimula natin yung mag-install. So ito pala ay padala sa water pump, kaya pero hindi natin gagamitin, kaya bumili tayo ng twin pipe ejector guys. So yun, magkakabit na tayo. So yun, una natin i-set up yung ejector guys. So maglagay tayo ng adapter dyan, mil adapter, dalawang mil adapter. Guys, ito pasok natin sa tubo. So ito na yung ejector natin, set up na, so tubo na lang yung kulang. Yan. So una yung hot bulb, tapos adapter, tapos ikling tubo, tapos nil adapter again. So dito guys, pwede mong adjustan to, anong gusto mong taas, pwede mong habaan to. So ngayon dito sa ejector nya, dito 1-on-1 port to, 1-on-1 port, tapos may tubo tayong PVC na 1-on-1 port din, kinat natin, tapos nag-reduce tayo dito sa dulo ng 1-on-1 port by 1. So yung dito diuno na yung pipe na diuno, dito na natin papasok. Bali ito po yung suction, at dito sa kabila diuno rin tong butas dito, may adapter tayo na diuno, tapos may tubo na diuno, tapos nagre-reduce tayo dito sa dulo ng 1/3 port. So 3 port na rin yung tubo na ipapasok natin dito guys. So bali ito na yung forma niya doon sa ilalim. Yan.
Ito. Pwede mo naman tong sundin tong laki niya, itong 1 po, pwede mo i-diretso. Pero napakabigat guys, kaya ni-reduce ko ng 1 step down. Reduce ko ito 1 reduce ko D1, tapos ito D1, reduce ko 3/4. So yun, hindi na masyadong mabigat. So parehas lang naman yung buga niya. So yun guys, kakabit na natin sa dulo ng tubo. So yun guys, yan, ganyan na siya. Dito tayo para makita ninyo. So yan, mula dyan sa football hanggang doon na mahaba ito guys, bali 4 na length yung dinugtong natin doon. So dito natin yan ipapasok sa ito, balon yan dyan. So ngayon dito naman tayo sa pump, naglagay naman tayo ng ano dito guys, mga adapters niya. So ito siya. Ayan. Kunin natin. Ayan. So yung butas na yan, ito 1/4 ito guys. Tapos ito D1. So i-reduce na naman natin to ng 3/4. Tapos ito i-reduce naman natin ng 1. Pero lagyan pa natin ng male adapter na PVC 1/4. Tapos dito PVC male adapter din number 1. Saka tayo mag-reduce dito ng tubo. So yun, kabit muna natin. So guys, dito na yung water pump. Isi-set up natin. So ganito na yung piping niya guys. Yan. So dalawang tubo. Makikita natin na isi-set up na yan. So dyan guys, lagay tayo ng onion. Yan o. Pinakalas muna natin kasi lagyan pa natin ng tubig, kakatihan pa natin, kailangan punuin natin yan bago natin paandarin. Pati dito guys, ito yung pump, ito so punuin drain natin ng tubig to. Kailangan puno itong ng tubig guys dito, at saka itong mga tubo na to kailangan puno mula doon sa pinakailalim sa footvalve hanggang dito guys, hanggang sa itong pump puno ng tubig to guys bago ninyo
paandarin para pag onin nyo higop agad yung water pump guys. So subukan natin mamaya, papakita ko sa inyo. So yun, maglagay muna tayo ng tubig dito. Yes, ngapo na dyan. Ngapo na yung tubig. So ibig sabihin guys, ibig sabihin puno na yan guys. So dito na naman, sasara natin dito, doon, tapos dito sasalin na naman natin ang tubig at pupunuin natin. So yun guys, nag-set up na natin doon sa may union. Yan, kabit na natin dyan. So dito na naman, lagyan natin ng tubig dito guys at punuin natin. Kailangan puno to guys. Yan. Kailangan puno to dito guys. Kaya lagi kong sasabihin sa inyo to, kailangan punuin ng tubig yung itong pump at saka yung tubo papunta doon sa suction, papunta doon sa balon hanggang sa foot valve. Kailangan puno ng tubig guys. Lagi kong sasabihin sa inyo yan pag ganito na mag testing na tayo. Yan, yan, puno na siya. So yan, yan. Diba yung tubig So yun guys, oh, kita nyo, bumaba yung tubig. Bumaba yung tubig guys. So ibig sabihin yan, may leaking dyan sa suction. So yun yung i-check na natin guys. Ayun, oh, bumaba siya. So yung ganyang sistema guys, yung ganyang pangyayari, bumaba yung tubig dito. Yan, sasalin natin, punon natin ulit. Yan, oh. So mabilis yung tubig na bumaba. Yan. So ibig sabihin yan, may leaking talaga. So yun yung susuriin natin siguro sa foot valve. Una natin tingnan yung foot valve guys. Kasi nakalubog yan sa putik. Baka may na harang na putik doon sa rubber, kaya hindi kapagsara ng tudo, hindi sarado. So yun, tingnan natin. So ang gawin ko guys, iangat baba natin yung tubo para yung tubig pumapasok sa foot valve. So yan. So ngayon guys, pag-angat ko dyan, lalabas yung tubig dito. Tingnan nyo. So yun guys, lumalabas yung tubig dito. So punuin natin. Yan, tingnan natin kung bababa pa rin yung tubig.
Kung bababa pa yan, may ibang kailangan nating pull out yung kubo. Yan. So yun guys, mukhang yun lang siguro kasi hindi bumaba yung tubig. Ayan, tingnan niyo. Yan o. Yung tubig hindi bumaba. Ayan, hindi tulad kanina bumaba. So yun lang siguro yung dahilan kaya bumaba yung tubig. Yung foot valve, naharangan yung rubber niya ng putik kasi lumubog yung putik kanina sinagad ko kasi yung pagsukat ko, kaya yun bumaon sa putik yung foot valve. So pumasok yung putik doon sa rubber niya. Ngayon pag angat natin, naiwan yung putik doon sa rubber. Pagsara, naipit siya kaya yung tubig lumabas. So ganun lang ang technique guys. Iangat baba nyo lang biglaan, tapos papasok yung tubig sa mag-open yung foot valve, tapos papasok yung tubig kaya lumabas siya dito. So yun steady na. So yun guys, yun lang yun. So mamaya testing natin. So maglagay pa tayo ng tubo at saka wire dito. Magwa-wiring pa tayo dito guys. So bali ito guys ay saksak lang, walang breaker to. So yun yung gusto nila, kaya mayroon tayong plug. Yan. Saka yung wire dito.
Ito lang po magawa ng plug. Na ano lang, basic lang to guys. Alam ko, alam niyo. Pero kita ko pa rin sa inyo. Share ko lang sa inyo guys. Baka may hindi pa alam ba, hindi pa nakasubok na gumawa nito ganito. So, ganito lang. Okay. So yun, tapos na. So alam niyo na kung anong kasunod dito. Testing time na guys. So dito lagay tayo ng hose. So, puno na yan ang tubig. Natin. Punuin natin. Yun. So yan. Yan guys. Hindi na bumaba yung level. Steady na siya. So ibig sabihin okay yung ano. So ngayon testing na tayo. So okay guys, yeah, testing time na. So yun guys, testing tayo. So yun yung pump. So saksak ko dito guys, tapos handle yung pump. Dito yung babagsak yung tubig. So yun, saksak ko na guys. So yun siya. Agas na guys. So yun siya guys, ikakabit na natin yan din sa may tangke. So okay na siya guys. Tapos na natin na-testing. So successful po yung ating pagkabit ng water pump dito na deep well. So bali ito siya guys. Yan yung setup niya guys. Twin pipe yung giginamit natin guys. So ito na yung setup niya. So kakabit lang natin yung hose doon sa tangke. Swinger. So ito, puno na yung tubig. Ayan o. Yan yung tubig niya guys. So saksak natin ulit. Okay. Kabit na natin doon sa tangke.
dahil tapos na at yun, kita niyo agas na. So dahil agas na guys, dito na rin yung video natin magtatapos. So yun, maraming salamat sa inyong panonood guys. Yun, God bless. Maraming salamat sa laging sumusuporta sa aking channel. So paki-share naman guys at paki-like kung nagustuhan niyo yung video na ina-upload natin. So yun, maraming salamat. Bye bye. God bless po.